Sa araw pong ito, Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagbubukas ng isang restauranteng Pilipino dito sa Roma. Ako po si Norma Macalindong, na 26 years na dito sa Italy. Naisipan kong magbukas ng restaurant dahil siguro ito ang experience ko na sa pulmula ng pagkarating ko na dito sa Italy, ang hilig ko ay magluto. Sa ngayon po ay ang aking negosyo ay restaurant. Para po naman ang ating mga kababayan ay hindi makalimutan ang lutong sarili natin. Dito po niyo ito matatagpuan. Lahat pong menu ay matatagpuan ninyo dito sa Karisma Restaurant. Ang kwento ng tagumpay ni Norma hindi sa Italy nagsimula, kundi sa kanyang bayan sa Calatagan, Batangas. Bago siya pumunta ng Italy ay ang trabaho niya dito ay nagkukulot, naggugupit, nagmamanicure. Ngayon nag-house to house yan. Nagtitinda siya ng mga puto, bibingka. Mahirap lang, as in mahirap lang talaga yung pinagbulan ng mama ko. Yung bahay namin talaga yung pinagbulan ng mama ko bahay. Ito yung typical na kubo lang. Ngayon, kaya siya nag-abroad para, maiahon yung sa hirap yung pamilya. Ang hindi ko nakakalimutan sa buhay ko ay nung nasa Pilipinas ako, syempre hirap kami sa buhay, kung hindi aakyatan ko ang bukid para magtinda ng pagkain. Pero ako'y pasalamat at tinulungan ako ng mga hipag ko, pamilya ng mister ko, na nakarating ako dito sa Roma. Yung first work kasi ni mama ko, nag-aalaga talaga sila ng aso. Tapos, katulong sa bahay. After mga 5 years, nagtayo na siya ng tindahan sa Italy. Pag wala siyang trabaho, ang gagawin niyan, magluluto pa yan sa kanila, uwi, magluluto, banana queue. Siyempre, naiyak din ako sa sobrang hirap. Pag minsan niya, hanapin ko, saan kaya ako kukuha ng ipakakain sa mga anak ko? Ultimong pagbaon sa eskwelahan, wala. Kaya pero ako'y nagawa ng paraan, kahit nga alas 12 na ng gabi, kung minakita ako ng group ng mga Pilipino, inaalok ko pa rin sila, baka gusto nyo magmerienda, baka gusto nyo ng palusit, pagluluto ko kayo, pipilitin ko para kinabukasan laang ay maipakain ako sa mga anak ko. Tila nasuklian ng lahat ng pagod at paghihirap ni Norma dahil noong taong 2000, naibahagi niya ang sarap ng produktong Pilipino sa sarili niyang tindahan sa Rome, ang Norma's International Food Store. Ang dami raw ng mga sukang Pilipino, lakas daw ng kanilang kita. Kaya nung siya kaya na niyang bumili ng pwesto, bumili na siya. Nagkaroon siya doon ng bali 3 pwesto. May gulayan, may restaurant, may grocery. Kahit namamayagpag na si Norma sa Italy, hindi pa rin niya nakalimutan ang kanyang pinanggalingan. Dito sa Pilipinas, nagtayo na rin siya ng restaurant. Kumbaga, pinagkatiwalaan niya kami na dito ng negosyong to. Pero andun pa rin yung mom namin. Everyday tumatawag siya, kamusta, like this, like that, ito yung dapat menu, ganyan. Kumbaga, kahit na nasa amin to ngayon, ito kami nagsisettle, andun pa rin siya in behind. At hindi lang ang Batangueños Grill ang naipundar ni Norma. Computer games, gawaan ng mga makina, yung machine shop, tapos gawaan ng makina ng motor. Hello, good afternoon. Ito nga pala yung naipundar ng parents ko. Marami akong anak, 11. Pero kahit ganun pa man, ay ako ay nilakasan ko ang loob ko na makipagsapalaran. Hindi lang ang kanyang mga anak ang saksi sa kanyang pagsisikap. Dahil noong 2007, ginawaran siya ng Overseas Filipino Entrepreneur Award ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kaya ako po hindi ko rin akalain na ako yun. Dahil siguro sa pinagdaraan ko ng experience, kaya siguro ako na pili nila. At dahil maraming humanga sa pagpupursigi ni Norma, nahalal pa siya bilang konsehal ng isang munisipalidad sa Rome. Nang makita ko ang listahan ng mga candidate, kasama na nila ako.
Pero awa ng Diyos nga, natutuwa ako at nung mag-eleksyon, ay isa ako sa pinakamaraming boto. Hindi matawaran ang kontribusyon ni Norma sa Filipino community sa Italy, kaya naman saludo sa kanya ang mga Pilipino doon, lalo na ang kanyang pamilya. Si mama ko, very strong woman. Kahit may problema siya, hindi siya basta nalang sumusuko. Lagi siyang gumagawa ng paraan kung paano kami mabubuhay. Kumbaga, ang oras kaya niyang gawing 25 hours hindi 24. Kumbaga, kulang sa kanyang isang araw para magtrabaho. May mga okasyon dito na ginaganap tuwing linggo, mga kasalbinyag, ito talagang isa sa ideal na place. At lalo ngayon na Pilipino pa rin ang may-ari talaga, masayang-masaya kami dito at nagkaroon din sa wakas ng isang katulad nitong lugar na ito. Talagang may pagmamalaki natin si Ate Norma kasi sa kauna-unang pagkakataon nagkaroon ng napakalaking restaurant dito ng pang-Pilipino talaga. At hindi lang pang-Pilipino, kundi para sa mga Italiano rin, makita nila kung paano yung ating kultura. I want to say thank you very much. Kasi hindi naman kami magiging strong kung wala yung parents namin. Kahit hindi ko nasabi sa phone o sa personal na yung nararamdaman ko. Mahal na mahal ko yung nanay ko. Respeto ko siya. Graduate ka o ano pa mang iyong intention sa buhay, kaya mong marating kung ikaw ay makikipagsapalaran. Kung meron po kayong nais ikwento, masaya man o malungkot, maaari po kayong sumulat sa amin sa OFW Diaries, GMA Network Center, EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email ofwdiaries@gmanetwork.com. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako po si Cara David.